Pagbati po sa ating narrator at pati sa lahat ng mga nakikinig dito. Masugid rin po ninyo akong tagapakinig. At itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Lynn. Naganap po yung kwento kong ito, matagal na panahon na rin. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob upang ibahagi yung kwento. Sa totoo lang po, nahiya po kasi akong magpadala ng kwento noon. Kaya ngayon lang po talaga ako naglakas loob. So ayun na nga po. Nung ma-promote po yung tatay ko sa kanyang trabahong pinapasukan at hindi inaasahang mabigyan ng break, ay na-assign po ito abroad na talaga namang pinapangarap nito upang mabigyan nga kami ng magandang buhay. Kakapanganak pa lang po ni nanay noon nung mga panahong yon. At dahil dalawa na lang po kaming inaasikaso ni nanay, napilitan po silang dalawa ni tatay na magdesisyon na sa Real Quezon na lang po kami tumira sa poder nila nanay upang kahit papano ay may makaagapay po siya sa pag-aalaga sa sanggol. Taga dito po kasi yung nanay ko. Kaya naman mga halos 4 na buwan pa lang po yung edad ni baby noon, ay lumipat na kami doon. At doon nga kami nanirahan kina Lolo Ding at Lola Badsyang na mga magulang nga nitong si nanay. Ngunit dahil may edad na rin po yung grandparents ko at may business rin naman po silang inaasikaso noon, ay napilitan po yung nanay ko na kumuha na lamang ng kasambahay naming makakatulong sa pang-araw-araw sa sanggol. Ilang mga kaanak namin yung nag-aasikaso nung una kay baby. Pero ni isa nga sa kanila ay hindi nagtagal dahil talaga namang hindi biro yung mag-alaga ng sanggol na ilang buwan pa lamang. Isang araw habang namamalengke nga kami ni nanay sa pamilihan, ay naipakilala ng isang dati niyang kaklase si Ate Mona. Taga-kabilang bayan daw ito at bagong salta lamang sa kanilang lugar at nangangailangan nga raw ng trabaho. Tila mga bituing nagningning nga yung parehong mga mata ni Ate Mona nung tanggapin niya yung alok na trabaho ni nanay na maging yaya ng kapatid kong tawagin po nating Diego. Mabait at napakamasikaso naman ni Ate Mona sa totoo lang. Sa lahat nga ng mga kasambahay na aking nakilala ay may tuturing kong siya nga yung pinaka-okay sa kanilang lahat. Tila wala na yatang papantay sa kanyang pag-aasikaso, hindi lamang kay baby Diego, kundi pati na rin sa akin at kay nanay. Maganda po itong si Ate Mona, ngunit hindi ito palayos tulad ng ibang mga kaidaran niyang dalaga, na panay nga yung kolorete sa mukha at kulot pa yung mga buhok. Kung bagay probinsya look po yung datingan ni Ate Mona para sa akin. Mahabang palda at simpleng t-shirt lang din yung sinusuot nito. Isang hapon ay sinundo nga ako ni Ate Mona doon sa dati kong eskwelahang pinapasukan. At hindi maganda yung senaryo niyang naabutan. Dahil bago lang kami sa lugar, binubuli nga ako noon ng mga kaeskwela kong babae. Bali 6 po sila noon kaya't hindi ko nga sila malabanan nang makita nilang hindi ako makapalag dahil sa dami nga nila. At kinuha nga nila yung ilan sa mga gamit ko tulad ng sapatos, bag pati na rin ID. At ang pinakapaborito ko ring tubigan, na regalo pa nga ng tatay ko noong nagtapos ako ng elementarya. Isang yakap na mahigpit yung natanggap ko kay Ate Mona nang makita niya akong umiiyak noon. Huwag kang mag-alala, Lynn. Magiging okay rin yung lahat. Yan po yung eksaktong sinabi nito sa akin noon bago nga niya kinapitan yung aking dalawang balikat at pinakatitigan yung aking mga mata. Tila ba may binabasa nga itong si Ate Mona sa mga mata ko. Kaya nakaramdam ako ng pagka-weirdo at talagang hindi ako komportable. Sa isang kisap lamang ng mata ay tila ba na malikmata nga ako ng ilang segundo at para bang nagmatang pusa po itong si Ate Mona. Tinitigan ko nga ito ng ilang sandali hanggang sa bigla ring bumalik sa normal yung kanyang mga mata. Matapos niyang gawin yon, agaran din naman siyang humingi ng paumanhin sa akin noon at muli na nga akong pinatahan sa pag-iyak. Kinagabihan bago nga ako matulog, iyak pa rin ako ng iyak noon. Hindi rin kasi namin ito sinabi kay nanay dahil alam ko na makakadagdag pa nga ako sa mga isipin niya at problema. Ngunit tila gumaan yung mabigat sa aking dibdib nang sabihin ni Ate Mona na magiging okay rin daw yung lahat. Napakalumanay po kasi ng boses nito nung sinabi niya yon at kinantahan pa nga niya ako noon bago matulog. Kinaumagahan ay ganoon na lamang yung aking tuwa nang makita ko yung mga gamit kong nawawala. Ultimo nga ID na tinapon na nga sa basurahan ng mga kaeskwela ko ay naroon din. Nung masilayan ko rin yung tubigan ko ay muli nga akong napaiyak dahil hindi ko talaga inaasahan na mababawi ko pa yon sa mga kumuha sa akin. Habang umiiyak ako noon
ay napatingin nga ako kay Ate Mona na malaki rin yung ngiti sa akin. Napakunot naman yung akin noon nang makita kong may maliit na sugat si ate sa gilid ng kanyang noo na para bang nahiwa. Kaya naman lumapit nga ako dito upang tanungin kung paano nga ba yun, ngunit tila may kahulugan nga yung kanyang mga naging sagot sa akin noon. Wala ito, konting gasgas lang yan kapalit ng iyong ngiti. Sambit pa nga po nito. Wala akong kaide-ideya nung sinabi sa akin ni Ate Mona. Kaya naman nung sinubukan ko pang magtanong ukol sa mga sinabi nito, ay hindi na nga niya ito ipaniliwanag pa at hinayaan ko na lang din. 3 araw makaraan na mabawi ko yung mga gamit ko, ay bali-balita sa eskwelahan namin noon ang tungkol sa ilang mga estudyante na tila ba hindi pumapasok na labis na pinagtataka ng kani-kanilang mga guro. Kaya naman nung makarating nga sa akin yung balita tungkol dito, napag-alaman ko nga po noon na yung mga estudyanteng ito ay yung mga nangbubuli rin po sa akin. Ayon naman sa isa sa mga magulang ng mga bata, noong nakaraang gabi daw nung tulog na nga sila, ay may kung ano raw silang narinig na kumalabog mula sa kanilang bubungan. Hindi naman po ito inintindi nilang mag-asawa dahil sa pag-aakala raw naligaw na hayop lamang yon dahil mapuno nga yung kanilang lugar. Pero nung marinig nga nilang sumisigaw yung kanilang anak na babae, doon pa lang daw sila na alerto. Pagpasok nga nila sa kwarto ay wala silang naabutan kundi yung nakasalampak at umiyak nilang anak, habang bukas na bukas daw yung malaki nitong bintana. Talagang grabe daw yung iyak ng anak nila noon. Nung una daw ay ilang araw talagang hindi makausap yung bata dahil grabe raw yung takot nito. Kaya sinubukan daw nila itong ipatawas at doon daw ay lumabas sa tawas na may kinuhang gamit yung bata na binawi ng isang nilalang ng dilim. Inakala daw nila na napaglaruan yung bata ng masamang engkanto, pero nang malaman nilang aswang nga yung bumisita sa kanila, ay ganoon na lamang daw yung kanilang takot at pagkabahalang naramdaman. Nung marinig ko nga ito sa mismong magulang nung bata, ganoon na lang yung takot ko, lalo na at may sangkot na isang aswang. Pero kahit na ganoon ay lihim pa rin akong napapangiti dahil sa isip ko ay tama lamang yun sa kanila dahil sa ginawa nilang pang-alipusta sa akin at pagkuha ng mahalagang gamit ko. Nang sumunod na araw, ganoon na lamang yung pagkagulat ko nang ipatawag si nanay sa aming eskwelahan. Ganoon na lang din yung kabang nararamdaman ko nang malaman ko na ito na pala yung hindi idinitali ng aming guro kung bakit siya pinapatawag. Lalo na nga nung hindi dinitali ng guro kung bakit nga pinapatawag yung nanay ko. Kinabukasan ay gulat na gulat nga kami nang magpunta sa aming eskwelahan ang mga batang nang bully sa akin kasama yung kanilang mga magulang. Humihingi sila ng tawad kay nanay at lalong-lalo na sa akin. Nagsipag-ayakan pa nga yung ilan sa mga ito dahil hindi daw sila makatulog ng maayos kapag gabi dahil ginagambala raw sila ng isang nilalang na malahalimaw yung itsura. Marahil ay yun daw yung sinasabing aswang nung ipinatawas. Gulat na gulat naman yung nanay ko dahil sa mga bagay na yon. At doon lang po niya nalaman, kaya naman wala akong magawa noon kundi patawarin yung mga kaeskwela ko. Kahit na parang ayaw ko pa rin sana. Pero dahil sa pagkausap nga at pagpapaliwanag sa akin ni nanay ng mga dapat na gawin at hindi dapat, ay napakawalan ko din yung galit na yon at tuluyan ko na silang pinatawad. Bago pa kami lumabas ng opisina ng principal. Isang araw noon, galit na umuwi yung nanay ko sa bahay. Talagang masama po yung kanyang loob sa kung anong bagay. Nung mapansin naman po ito ni Ate Mona na naghahanda na nga ng makakain namin noon, agaran po niyang pinuntahan si nanay noon kung bakit nga siya nagkaganon. Ayon sa aking narinig, nalaman daw ni nanay na ginagawan nga siya ng kwento ng isang kapitbahay namin noon tungkol sa pagbubulsa raw nito ng pera. Siya nga pala, nung mga panahon po kasing ito, ay nagsisilbi po si nanay sa kapilya ng aming baryo. Buwisit naman si Cecil kung gawan ako ng kwento. Akala mo may basihan. Hindi porket nakikita nilang marami tayong naipupundar na mga gamit at kahit papano'y nakakaipon, ay galing na yun sa masama. Hindi ba nila alam na maganda yung trabaho ng asawa ko? At kailangan pa ngang pumunta sa abroad para magawa yun. Mangyak-ngyak na saad pa ng nanay ko noon kay Ate Mona. Hinihimas-himas pa yung kanyang likod.
Kitang-kita ko nga yung pagiging mabuti ni Ate Mona kay nanay dahil pinayuhan niya ito ng ilang mga bagay na makapagpapakalma kay nanay. Na noon ay talagang galit na galit. Huwag kang mag-alala ate. May kalalagyan rin niyang si Cecil. Ang mga taong kagaya niya ay may tuturing nating sakit sa lipunan. Dahil lalong lalala kung hindi masusolusyonan. Wika pa nga po nito. 3 araw na lumipas pagtapos ng aming pagsimba. Kasama ko rin si nanay at Ate Mona ay napadaan nga kami sa kahabaan ng kanto nila Aling Cecil. Napakunot nga yung noon namin ni nanay nang matanaw namin na may tricycle na nakaambang sa kalsada. Noong una iniisip namin na baka may salo-salo lang sa kanila. Kaya ganoon lalo't ilan po yung tricycle. Ngunit ganoon na lamang yung gulat namin nang makita yung tarpaulin na pangpatay at meron pong mukha ng ale. Nagulat si nanay nung mga sandaling yon at napabulalas. Nakakabigla naman to. Ni minsan hindi ko hinangad na mangyari sa kanya yung ganto. Malungkot na saad pa nga ni nanay nang malaman nga naming si Aling Cecil pala yung namatay. Tila wala namang naging reaksyon si Ate Mona nung mga sandaling yon. Maya-maya ay lumapit kay nanay yung isa sa kanilang mga kasama sa simbahan. At doon ay nagkwento nga ito kung ano ba yung nangyari sa ale. Natagpuan daw ng mga kaanak yung katawan ni Cecil na para bang dinukot yung bunganga. At basag raw yung panga. Na tila daw matindi yung galit sa ale. Kilala kasing matabil yung bunganga ni Cecil kaya naman baka may pumatol dito. At nauwi nga yun sa karumal-dumal na krimen. Sa totoo lang ay sobrang detalyado ng mga impormasyong narinig ko. At kumulong nga yung tiyan ko dahilan upang mapaduwal sa labis na pandidiri. Lumayo nga muna ako doon upang magsuka. Agad rin naman akong sinundan ni Ate Mona upang hagurin yung likod ko habang napapasok ako. Habang patuloy siya sa paghagod ay tila ba naulinigan ko siyang bumubulong. Mabuti nga yun kay Cecil na bungangera. Pasalamat siya at ganoon lamang yung inabot niya. Saad pa nga po nito na parang alam na alam niya yung nangyayari doon kay Aling Cecil. Nagtataka man ako kung bakit ngayon sinabi ni Ate Mona. Hinayaan ko na lang po ito dahil hindi ko pa masyadong naunawaan yung mga sinabi nito. Kahit na may galit sa puso si nanay, ay nakipaglibing pa rin kami at ipinagdasal yung kaluluwa ng ale. Kumbaga pinatawad na rin po ito ni nanay. Lalo at patay na rin po ito. Habang patuloy yung unti-unti naming pag-unlad noon ay hindi namin alam na may mga mata palang nagmamasid at nagpaplano ng masama para sa aming mga buhay. Isang gabi, nasa kasarapan na nga kami ng pagtulog, ay may biglang isang malakas na kalabog yung aming narinig. Wala noon sila lolo at lola dahil may inasikaso nga sila sa kabilang bayan at kinabukasan pa nga yung uwi. Sa lakas ng lagabog, gano'n na lamang yung aming pagkabigla kaya dali-dali nga kaming lumabas ng kwarto ni nanay noon. Sa may sala ay bumungad po sa amin yung 2 lalaki na parehong may hawak na patalim. At tinututok po nila ito sa amin. Ilabas ninyo yung pera, pati mga alahas at mahalagang bagay. Kung hindi, papatayin namin kayo. Bulyaw pa nga ng lalaking yon. Nagmatigas pa nga yung nanay ko nung una pero wala rin po itong nagawa. At kinuha na nga po niya yung pera at mga alahas na pakay ng mga lalaki. Nagmamadali nang lumabas yung 2 lalaki nang biglang may pumasok sa loob ng bahay. Isang malaki at napakaitim na aso na siyang kinagulat ng 2 magnanakaw. Walang ano-ano ay sinugod ng malaking aso yon yung isa sa 2 lalaki at walang awa po niya itong sinakmal sa leeg hanggang tuluyang umagos mula doon yung sariwa nitong dugo at parang binawian po agad yun ng buhay. Matapos patayin ng itim na aso yung lalaki, direkta niyang sinugod yung isang may hawak na patalim. At tulad nung una ay sinakpal rin po ito ng aso sa leeg. Pero hindi inaasahan ay biglang tinarak po ng lalaki yung hawak nitong patalim na bumaon din sa leeg ng itim na aso. At tawa-tawa pa po yung lalaki noon habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Pagbitaw ng malaking aso ay nagtangka po itong lumapit sa amin ni nanay na siyang ikinatakot naman namin. Kaya nagmadali po kaming tumakas noon pero papatakbo na kami
ay naistatwa kami ni nanay sa aming kinatatayuan ng makita na unti-unting nagpapalit sa pagiging tao yung itim na asong yon. At ganoon na lamang yung aming pagkabigla nang makitang si Ate Mona po ito. Sapu-sapu niya yung kanyang dugo ang leg habang nanlilisik po yung kanyang mga mata. Sa puntong yon, alam na rin po namin ni nanay na aswang nga si Ate Mona. At talagang gulat na gulat po kami sa mga nangyari na halos mabaliw po kami sa takot noon. Pero sinubukan po naming kumalma noon at dali-dali po naming sinalo si Ate Mona sa kanyang pagkabagsak. Imbis na matakot po kami noon, ay talagang nalungkot kami at litong-lito kung ano nga ba yung dapat naming maramdaman. Humingi ng paumanhin si Ate Mona sa amin noon. Ngunit hinaplos lamang ni nanay yung kanyang bibig habang sinasabing wala siyang dapat na ihingi ng tawad. Hirap man sa pagsasalita si ate noon, ay talagang sinusubukan pa rin po nito. Napangiti pa nga po ito bago tuluyang nalagutan ng hininga. At syempre nung dumating po yung mga otoridad, ay nakita naman po nila yung mga nangyayari. At halata namang sinubukan nga po kaming nakawan ng dalawang lalaking yon na hindi po namin nakilala. Syempre sinabi rin po namin na si Ate Mona po yung pumatay sa dalawa. Nananlaban nga po ito at niligtas po nito kami. Kitang-kita pa nga po namin yung pagkalito sa mga otoridad noon dahil nakita naman po nila yung mga sugat sa leeg. Pero alam nyo naman po yung madalas na mangyari kapag mga ganoon. Hindi na rin po gaanong binibigyan ng pansin yung mga investigasyon. Lalo at halata naman po na may balak talagang masama sa amin yung dalawang lalaking yon. At kitang-kita rin po na punersa nilang makapasok sa loob ng bahay. Parang na-trauma po kami ni nanay noon Mga 1 taon po siguro mahigit bago kami tuluyang nakarecover sa mga nangyari. Talagang hindi namin nakalain na mangyayari sa mga kagaya namin yung ganitong mga bagay. Pero gayon pa man, laking pasalamat po namin kay Ate Mona. At nilihim po namin talaga noon yung kanyang tunay na pagkatao. Yun na lang din po yung magagawa namin sa kabutihang kanyang ipinakita. Pero syempre aaminin rin po namin na may kalokohan rin siyang ginawa. Tulad ng pagpatay na talaga kay Aling Cecil, kahit hindi naman ganoon kalala yung kasalanang nagawa nito kay nanay. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin po talaga kami sa mga nangyari. Gayon pa man, pinilit na lang po naming ibaon ito sa limot. At hanggang dito na lang din po itong kwentong ito at maraming salamat po.